Nako, naintriga naman ako kay Manong. Delikado to. Baka kasuhan ka daw dito ng Iglesia ni Cristo. Nakita ko to sa post ni I am Sean Wayne, sa tambay ni Sean Wayne, no? Sabi kasi dito, sabi ni Sir, kainsuka daw ito. Paki-share una sa mga INC para makasuhan ng cyber libel, lo. I-share nyo sa mga biktima ng bagyong Tino at Uwan at feeling niya ay siya ay ang Pope Katoliko laban sa INC. Sa sobrang katangahan, akala niya lahat ng Katoliko gusto ng irresponsableng presidente. Alo, matindi to. Hindi ko pa napapanood to, ha. Panoorin natin. Bigyan natin ng reaksyon. Ka-libel-libel nga ba ito? Sige nga. Hindi po ako tatanong, good morning mga kaibigan, mga loyalista, mga Loyalista pala to. So? Pinglawan. Ay, pati mga Pinklawan, kinumusta? Ay, sabayan na po natin to. Ano na po medyo ipakita na po natin naman Please, pakishare na lang po. So, i-share nyo. Itong video ko na lang i-share nyo. Para dumami naman ng kita ni Gusep. Sige na, share nyo na. Gatasan na natin si Manong. Magpo-post po ako ngayon. Pakishare na lang po. At ulit-ulit. sa Luneta raw sila makikita sa Luneta. Sino ba to? INC, di ba? Sige. Yan po mga INC at yung mga pro-DDS. INC at mga pro-DDS. INC rally lang yun sa Luneta Kung may mga saling pro-DDS, okay lang yun. Wala namang problema. Yung mga INC po, eto na. Yung mga INC daw. Bakit? hindi po nila alam kung ano yung pinaglalaban nila. Yung mga mas marunong pa to sa miyembro ng Iglesia ni Cristo. Paano mo nasabing hindi nila alam ang ipinaglalaban nila? Ibig mong sabihin, mga tatanga-tanga, yung mga nasa loob ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo? Ganun ba yon? Mga tatanga-tanga, mga bobo, ganon? Grabe, miyembro. Pero si Manalo po, ang pinaglalaban niya ay si Sara. Si Manalo ang ipinaglalaban si Sara. Kailangan mong patunayan yan. Huwag kang ganyan. Masama yan. Kung matatandaan mo, yung unang rally, sinuportahan nila yung panawagan ni Bongbong Marcos na no to impeachment. Itong pangalawa naman, ay sinusuportahan nila si Bongbong Marcos laban sa korupsyon. Paano mo nasabing DDS ngayon? Itong si Manalo, wala ding galang. Sige, tuloy. Alam na po natin yan. Pero, anong alam na po natin yan? Huwag mo kaming isali dyan. Iba yung nakikita namin. Nasa realidad kami. Hindi katulad mo kung anong pinagsasabi mo dyan. Ni hindi mo naiintindihan. Abay, delikado ka dyan, boy. Pero yun nga po, naiinganyo nila ang kanilang mga miyembro na pumunta sa rally dahil libre pagkain, libre lahat. Naiinganyo yung mga miyembro nila na sumali dahil libre lahat. Pati pagkain. Ganito kasi yan. Yung mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, hindi na kailangan pang akitin. Dahil kung ano ang pasya ng tagapamahalang pangkalahatan, sinusunod nila yan. Tignan mo sa pagboto. Although may mga ilan na hindi sumusunod sa block voting, alam ko yan, na may mga natatanggal nga dahil dyan, pero hindi kailangang hikayatin. Ano ba yung term niya? Sige nga, ulitin nga natin. Na po natin yan. Pero yun nga po, naiinganyo nila ang kanilang mga miyembro. Pang-iinganyo. Hindi nila kailangang inganyuhin yung mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Libre ng pagkain? Libre ng tubig? Hindi. Alam mo, ganito yan. Ang totoo niyan,
Yung pagkain na yan, wala namang gastos dyan yung pamamahala. Sa totoo lang. Bakit? Dahil kusang loob yan na magdadala ng sari-sarili nilang pagkain. Kung hindi man, may mga kapatid na hindi makakasali doon sa rally, magdo-donate yang mga yan without even asking them. Kusang loob yan. Matik na yan sa kapatiran ng iglesia. Pagtutulungan. Kaya yung sinusut-sut ng bunganga mo, wala kang alam. O sige, tuloy natin. Bro, na pumunta sa rally dahil libre pagkain, libre lahat. So, ibig sabihin, mga patay gutom daw kayo ng mga iglesia ni Cristo, ganon? O ba, matindi to. Ba't ganyan yung ano niya? Ba't gumaganyan yung mata mo? Nakatira ka ba? Nakatira ka ba ng ipinagbabawal na utot? Tuloy. Libre pamasahe, libre po lahat eh. Libre pamasahe, libre lahat. Ganito kasi yan. Sa tuwing may okasyon ang mga iglesia ni Cristo, sabihin natin, merong pamamahayag yung sinasabi nilang nag-aakay sila. Libre talaga yun. Bakit? Marami kasing mga kapatid ang merong ding sasakyan na nagkukusang loob na ipahiram yung mga sasakyan nila. O kung wala man silang mga sasakyan, sila na mismo ang magrerenta ng mga sasakyan. Ganun ang pagtutulungan nila. Dahil libre? Dahil pinapalabas mo na sinusukulan ng kapatid na manalo yung mga miyembro niya ng pagkain at libreng sasakyan? Ganun ba kababaw ang tingin mo sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo? Aba, matindi to. Ngayon po please naman po please, mga ka-BBM supporter, mga loyalista, makita-kita po tayo sa November 16, sa Luneta rin po. Doon na rin po tayo magkita-kita. Aba, mangha-hijack pa kayo ngayon ng venue. Sabagay, welcome naman yan kung ang ipaglalaban ninyo ay korupsyon. Anti-korupsyon. Pero kung pupunta kayo doon para tapatan yung sinasabi mo na Iglesia ni Cristo ay DDS at yung mga DDS na hindi Iglesia ni Cristo, aba, sinisigurado ko, hindi kayo welcome doon. Dahil ang layunin nila ay para ipagsigawan nga ang transparency at better democracy. Tapos pupunta kayo doon para ano? Para lang tapatan ninyo at ipakita ninyo na mga loyalista nga na marami pa rin kayo, ganon? Tatapatan nyo yung number? Magrarally kayo? Para saan? Kontra sa mga nagrarally para sa transparency? Abay, buwang ka. Magsuot po kayo ng damit na pula at doon na po tayo magkita-kita para magkaalaman na po kung ano po eh. Magkaalaman na? Kasi po ito po mga alam nyo po ito mga, ito si Manalo. Naku, Diyos ko, patay ka dito. Baka ikaw yung kauna-unahang vlogger na makasuhan ng Iglesia ni Cristo. Delikado ka, boy. Ay talagang pinakikita niya na talagang marami sila. Pag inutusan niya yung mga tao niya, hindi inutusan, inakay. Yun ang term. Hindi naman yan mag-uutos eh. Aakayin yung mga kaanib. Yung gustong pumunta, pupunta. Yung mga patay gutom man sa'yo. Aakayin ho. Hindi ho. Ano ba yun? Hihimukin? Ano ba yun? Ano sabi niya? Ulitin nga natin. pag inutusan niya yung mga tao, inutusan. Aakayin ho yan. Hindi ho, tatang, uutusan. tao niya, susunod ng mga tao niya. Pero hindi alam ng mga tao nila,
kung ano yung pinaglalaban nila. Paano mo nalaman? Miyembro ka ba? Hindi, paano mo nga nalaman? Miyembro ka ba? Sige nga, sagutin mo muna, paano mo ba nalaman? Grabe. Ngayon po, paki-share po sa lahat. Ano i-share? Paki-share po sa mga PBBM vloggers. Bakit? Magkita-kita po tayo sa Luneta. Bakit? At magkaalaman na po tayo kung gaano po karami ang Katoliko. Pam, badam, pam, pam. Sa tingin mo, lahat ng Katoliko ay sasali dyan? Sa tingin mo ba lahat ng Katoliko ay BBM? So, hindi na ngayon to, loyalista. Sinama mo na pati yung mga Katoliko. Aba, ang dami dyan. Ayaw kay bangag na mga Katoliko. Ano ka? Tama nga. Tama nga dito yung caption ni Sean Wayne. Feeling na siya yung Pope. Ikaw yata yung nag-uutos sa mga Katoliko na sumali. Ano mo purpose niyan para ipakita na mas maraming Katoliko? Hindi na ako kailangan na ipakita na mas marami ang Katoliko kung sa bilang lang din naman ang pag-uusapan, talaga namang mas marami ang mga Katoliko. Pero yung pagkakaisa kasi sa loob ng Iglesia ni Cristo, iba. Pagpapasakop sa pamamahala, yun ang nangingibabaw sa kanila. Tignan mo. Pasensya na sa mga kapatid natin, mga Katoliko. May mga pare nga na iba-iba yung stand nila. May maka-Duterte, may maka-anti-Duterte, may maka-Marcos, may mga maka-anti-Marcos din. Walang pagkakaisa katulad ng Iglesia ni Cristo. Yung Iglesia ni Cristo, yung mga ministro, yung mga matataas na opisyal din dyan, kung ano sasabihin ng pamamahala, kung ano ang pasya ng pamamahala, pasasakop sila kasi may pagkakaisa. Pasensya na sa mga kapatid natin ng mga Katoliko. At gaano po karami ang Iglesia ni Cristo. Buwang. Hindi po tayo makikipaglaban at makikipag-away sa mga iglesia ni Cristo ng mga miyembro. Pero kailangan po natin magpakita ng numero. So sa numero ang usapan. So anong point mo? Hindi ko pa rin makuha. Lintik na yan. Please po. Mga ka-BBM supporters, mga loyalista, pakishare po sa mga vlogger. Ay, mag-live ka sa Luneta sa November 16 na. Mag-live. May TikTok to. Aabangan kita. Pag hindi ka nag-live, puro ka lang bunganga. Nanghihimok ka na pumunta tayo dito, mga ka-BBM, mga ka-loyalista, magsuot tayo ng pula. Baka manok na pula. Kaila Takero. Aba. Kaila Diaper vlogger. Kaila Mike Cervera. Yung mga walang kwentang vloggers. Hindi na po to Ibang grabe na po kasi pananakot Pananakot? Anong pananakot? Pananakot? Sino? Sinong tinatakot at sinong nananakot? Meron bang nananakot ng mga iglesia ni Cristo? Meron ba? Meron ba? Nakarinig ka na ba ng mga iglesia ni Cristo na sumisigaw ng BBM resign? Meron na ba? Wala pa, tatang. Mananakot, parang ikaw yung nananakot Kasi ipapagita mo yung numero na mas marami kayo So, ikaw yung nananakot ngayon. Hindi ang Iglesia ni Cristo. Aba, ipagita natin ng numero dahil labanan ito ng numero na mas marami tayong mga Katoliko. Ba, may pananakot Alam naman po natin ang INC hawak ni Sara Duterte. Aba, alam daw niya. Paano? Paano niya hawak? Sige nga, sino bang sinuportahan ng Iglesia ni Cristo? President Bongbong Marcos, di ba?
Ano ba naman to? May utak ka ba? Hindi po yung miyembro ng INC. Ha? Oh. Hawak po ni Sara Duterte yung pinuno ng INC. Kaya po pakishare po to. Share na naman. Ano ba naman yan? Kita-kita po tayo sa November 16. Paulit-ulit. Umulan at bumagyo, mga kabibiyan, mga loyalista. Please, pakishare po to. Okay? Sa mga vloggers na rin po, dahil lumapit na rin po ako sa mga vloggers dati. Hindi nila ako pinapansin eh. Dahil wala ka naman kasing kwenta. Yung mga pinagsasabi mo walang kwenta, paano ka papansinin? late na vlogger lang po ako eh. Oh. Kaya ayoko na po lumapit. Pakishare na lang po. Kanina nagsishoutout ka, Tagero, Serber. Tapos ngayon, lumapit ka pala sa kanila. Pero hindi ka binansin. Bakit kaya? Tanong mo nga sa sarili mo yan, Tadang. Salamat po. Good afternoon, good afternoon, good morning, good evening, mga kabibiyan, mga loyalista. Ay, ano na po to? Please, pakishare lang po. Wala na, bulit-ulit na. So, walang kwenta. Grabe ka, Tatang. Baka ikaw pa yung kauna. Ay, matindi yung aligasyon na yan. Hawak ni Sara, yung pinuno ng Iglesia ni Cristo. Si Manalo, hawak niya. Hala, patunayan mo yan. Baka kasuhan ka dyan eh. Kain suka ka dyan. Ha?